Hello everyone, happy tracking channel sa inyo lahat dyan. Ayan. Happy tracking sa inyo guys, kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At talagang napakainit, tirik na tirik ang araw dito sa Subic. Pero yan, mainit-init pa din ang mga unit dito. Dahil marami din mga dumating, marami din mga kino-convert, especially sa mga inline na 6WF1. Meron din ako ditong nakitang 6WF1 na inline na 12-wheeler, meron din 10-wheeler. Yan. Meron ding 6M70 no, na new face kagaya nito. Yan. Ito mainit-init pa oh. Actually kakatapos lang siya i-convert. Yan. So 6M70 to guys na new face. Yan, super great. So pakita ko sa inyo guys, meron siyang center post. Ayan. Pwede nyo na din siyang, kung gusto nyo, pwede nyo siya pa-convert ng mulye. Harap niya, harap mulye. Kung papamulye nyo ito, maganda magdagdag kayo ng isang left spring para maganda-ganda yung tindi. Ayan. Ang ganda ng kanyang secondary at ang kanyang chassis guys, oh. Kita nyo naman airbag. Ayan, nakabukas pa yung airbag nya. Size ng gulong nya 11R ang harap. Tingnan natin tong yung likod 11R. Itong harap ano kaya size. Oh, quality. Maganda to guys. 11R din ang kanyang harapan. Mostly kasi guys yung iba low profile. Ito pares dalawang malaki gulong 11R. Panalo kayo sa gantong unit guys. Ayan. Ganda ng chassis. Class A na class A. Ito, tingnan natin yung kanyang flooring. Ayun o, steel flooring pa siya guys. Meron nga lang siya dun ano, butas pa sa bubong. Yung pagawa nyo, job request nyo. Pero pag assist, pwede nyo naman kahit takpan nyo ng double ano, yung matitibay na tape. Pwede. Kung hindi kayo ganong nagsasalan. Ito kanyang likuran. Kadalasan guys sa mga 10-wheeler, sa mga wing van, kadalasan talaga dito yung mga nabubulok. Pero hindi siya, wala siyang epekto, no? Hindi siya big issue, hindi siya talagang issue sa mga truck. Ganun talagang issue niyan. Yan. So kadalasan mga ganitong presyo sa dito, no, Autoland, umaabot sa kanya to ng mga 1.6, no? 1.6 or 1.7. Pero matatawaran nyo naman yan. Pero ako sure na ako dito baka mga 1.6 or 1.7 lang siya maglalaro. Depende yun guys kung kukunin siya ng recon or as is. So punta pa tayo sa iba. Dito naman tayo sa may bandang conversion area. Ito guys yung inline 12-wheeler. Dealer. So still available, you know. Konti na lang matatapos na. Euro I-beam na lang ginagawa dito. Pero din dito 10PE na dump truck. Meron din ditong 4HG1 boom truck. Ito ayos to. 4HG1 boom truck inline. Ayan guys, so 1, 2, 3, 4 section. Wala tayong mga idea sa presyo, pero mostly kasi mga presyo na to is 900 to 1 million, no? Depende kung ano, ang haba niya mga nasa around 14 feet or 16 feet lang siya. Pero yan, Porsche G1 na inline. Ito 10PE dump truck, under conversion pa siya. Tingnan natin kung and butterfly type. So dito sa presyo na ganito kadalasan mostly mga 2.2. Ang presyo niya dito 2.2. May Porsche F1 dito. Porsche F1 nya kadalasan 800 to 900. Ito 6M70. Actually sa 6M70 mga new face na banggit ko naman din sa inyo. 8DC11 dump truck, meron din siya dito. 8DC11 dump truck, mga nasa around ano lang yan guys, 1.4, 1.5. Yan. Siguro kung may 1.6, depende.
no? Ito F1 CRDI. CRDI kadalasan ang presyo niyan so 1.3. Hindi, pag kung 10 wheeler kadalasan niyan ang presyo niyan nasa 1.8, 1.9. Noon kasi 1.7, 1.8 eh. Dito ako nakakuha kay Wordling. Ewan ko lang ngayon magkano yung presyo kasi nabago na. 6WF1. Yan, CRDI guys. 6WF1 CRDI or inline. Sa inline na bubble top kadalasan guys maabot siya ng mga 1.6. Yan. Isa may iba pa nga 1.7, 1.6, 1.7, 1.5. Yan. Pero pag mga ganitong bubble top expected nyo na yan guys, umabot kayo dyan ng 1.5 to 1.7, no? Kung budget nyo 1.6, no? Tapos fully recon, pag-usapan nyo na lang dito, punta na lang kayo dito kung kursunado nyo talaga. Ito kagaya na tong unit na to, no? Kung inline to, alam ko parang inline siya, oh. Inline siya, inline. Ito, tingin pa tayo dito. ADC11 dump truck, pakita ko na sa inyo yung presyo niya. Dito naman sa bay na to guys, kadalasan dito mga mostly sold out, no? Or pending sa financing. Pero dito kay Autolan, priority niya kasi talaga kung cash buyer ka talaga, may out na agad. Kung sakali may makursunada ka, may turo mo sa kanya, titignan niya yung status. Pag nakita niya medyo malabo yung status, pwede niya ibigay sa inyo yung unit. For F1 drop side. Ayun, no? Napakabihira, no? NKR. So ang presyo niya kadalasan guys mga nasa 800, no? NKR sa 800 yan, 250. G Dance. Ito naman NPR dump truck medyo mahal, 850 to 950, pero totoo po yun. Dito naman tayo guys, ito parang alam ko to, parang Forest G1 to. Oo nga, ito Forest G1, you know, 14 feet high side, ganda, no? Kung ako nagbi-business ng prutas, yan, sabi ko magandang nakuha niya kung ito sold na, no? Kasi Forest G1 guys kasi ang Forest G1 kasi malakas 5 stud nga lang siya, hindi pa ginawan 6 stud, no? Pero ayan, steel flooring, panalo ka pa rin dyan, no? Nakamulya na rin. Ito din Forest G1 din, pero ito cabin, ay chassis pa lang, wala pang body. Pwede nyo pang pag-usapan kung anong body gusto nyo. So ang presyo na ito malamang 16 feet kasi ito malamang ba umabot to ng 800 as is. Oh, yan dito. Doon nagtatapos ang ating pagbablog guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Umabot din tayo 8 minutes guys, no? So maraming salamat. Happy Trucking Channel everyone. Thank you, bye bye and God bless.